Dahil sa lakas ng kanyang mga suntok na parabang hinampas ng maso ang mga tinatamaan, napagkamalan tuloy itong Pinoy na si Ray Megrino na may anting-anting na binansagang delubyo dahil sa lakas ng kanyang mga suntok. Matapos makakuha ng mga impresibong panalo dito sa Pilipinas, nagpasya na ang kampo ni Megrino na sapat na ito upang idayo sa labas ng bansa. Lumipad ang kanyang kampo patungong Thailand upang harapin ang pinakamalakas na pambato ng mga Thai, ang 2 beses na mundo na kampiyon na si Phongsaklek Wonjoongkam na may record na 84 na panalo, 4 na talo at 66 na knockout. Si Wonjoongkam ay WBC International Champion at maituturing na pambansang kamao ng Thailand. Dahil dito inisip ng mga Thai fans na si Megrino ay isang pampatabalang sa kanilang champion na si Wonjoongkam. Kaya ang mga fans ay nag-aabang lang sa pagbagsak ng ating Pinoy. Ngunit laking gulat ng mga fans pagdating sa ibabaw ng ring, ang inakala nilang pampataba ay para palang halimaw pag bumitaw. 2 beses pinabagsak ni Megrino si Wonjoongkam at tinapos lamang sa loob ng 3 round. ครับไปถึง7ก็โอ้โหอันตรายครับดูเขาหนักนะครับโอ้ตัวก่อนจะรอดไหมครับที่อันตรายแล้วนะครับอันตรายแล้วครับโอ้โหครับจบสั้นเลยครับสภาพของเจ้า At naangkin ng Pinoy ang kanyang WBC title. Matapos ang magandang performance ni Megrino, nagtungo naman sila sa Japan upang labanan ang mayabang na Hapon na si Kenji Kubo na isang mixed martial arts champion bago pinasok ang professional boxing. Bago pa magsimula ang laban, puno na ng kaangasan at pagbabanta si Kubo. Sinasabing papatayin niya si Megrino sa kanilang sagupaan. Naganap ang kanilang laban sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan, kung saan sikat na sikat si Kubo sa kanyang mga fans. Sa unang round pa lang, bumagsak agad si Kubo mula sa isang malakas na suntok ni Megrino, pero hindi ito binilangan ng referee.
Sa ikatlong round, muling bumagsak si Kubo mula sa suntok ng Pinoy, ngunit tumayo pa ito at lumaban. Hindi nagtagal matapos tamaan ng solidong suntok ni Megrino, nawalan ng malay si Kubo bago pa ito bumagsak sa lona. Dito na tinapos ng referee ang laban at nanalo si Megrino sa pamamagitan ng technical knockout sa ikatlong round. Dahil sa pagkatalo ng kanilang pambato, muling hinamon si Megrino ng mga Thai. Dito inilaban nila ang kanilang batu-batong mandirigma na si Aikartit Kanyaprom. Nagharap ang dalawa sa Hong Kong Convention Center kung saan namangha ang mga Chinese fans sa lakas ng suntok ni Megrino. Sa umpisa ng laban, mainit na kaagad ang dalawang fighters na gustong makakuha ng maagang knockout. Sa ikatlong round, matapos tumama ang mabilis na kanan ni Megrino, bumagsak si Kanyaprom. Ngunit tumayo pa ito at lumaban, pero muli itong pinabagsak ni Megrino na parang hinampas ng maso at diretso tulog si Kanyaprom, na kung saan kailangan pa itong gisingin upang makatayo. Dahil sa dalawang impresibong panalo ni Megrino sa Hong Kong, talagang nagustuhan ito ng mga Chinese fans, kaya't muli siyang pinabalik dito. Sa pagkakataong ito, isang malakas na Hapon ang gustong maghiganti kay Megrino. Ito ay si Yuki Kobayashi, na binansagang strong ng mga Japanese dahil sa tibay at lakas ng katawan nito. Yuki Strong Kobayashi! Sa laban ni Megrino versus Kobayashi, ginulat na naman ni Megrino ang mga fans dahil pinabagsak niya ang Hapon sa loob lang ng 23 segundo. Mula sa mabilis na kanan ni Megrino, bumagsak agad si Kobayashi na parang hinampas ng maso at diretso ito tulog, kaya kinabahan ang lahat. At tinulungan pa ng mga medics si Kobayashi para makahinga. Sa inyong palagay, totoo kaya na may anting-anting si Megrino? At maaari ba itong gamitin sa boxing? Pag-usapan natin yan sa ibaba. At salamat sa inyong suporta. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.